Welcome na naman muli sa ating pagtuturo at kailang tuturo ngayon kung paano tayo magbulkit ga nang ipaliwanag ko kung paano tayo makapagkakatipid sa pagbubulkit. Kailangan mayroon tayong mga bagay-bagay na nakahanda sa ating bahay, lalo na kung mayroon tayong mga bisikleta. Katulad nito, may mga bisikleta ako kasi nagra-ride ako ng bisikleta. Ayan, minsan naplatan tayo dito sa bahay na wala tayong mapupuntahan. So kailangan meron tayong mga alternatibong mga gamit para ating magamit sa ating pagbo-vulcanize, para ang ating bisikleta ay ating mapapatakbo muli. So may bisikleta ako, meron pa akong dalawang bisikleta, meron pa akong ito road bike, itong puti. Yung itim naman, semi-road bike yan. So, tara na. Doon tayo sa pagpapaliwanag. So, ngayon dito tayo sa pagpapaliwanag kung anong mga gamit kailangan natin. Unang-unang kailangan meron tayong siklam. Itong siklam, kailangan natin ito para hindi na tayo gagamit pa ng puwersa. Magbubuhat tayo ng bato para idaga natin sa ating gagawing ating pagbubulkit. Kasi meron tayong isang subscriber na meron siyang ibinahagi sa atin na ang ginagamit niya ay bato. Kapag siya nagbubulkanize, pinapatungan niya ng bato mabigat para dumikit na yung kanyang dinidikit na guma rin na gamit ang ating ang adhesive na rugby. So ang ating mga gamit ay una siklam, pangalawa itong ating rugby, pangatlo itong ating tire interior dito na sira na tapos ginupit lang natin. So ito yung ating gamitin. Tapos saka itong guma o interior na ating i-bubble-kit. So magde-demonstrate lang mga ako para sa kaalaman ng maraming mga may bisikleta. Unang-una putulin natin itong guma. Ito yung pantapal natin sa butas. Yan, putulin natin yan ng guma na pantapal natin sa butas. So, kung butas natin, kasi laki lang ng karayom yung butas, so ito, malapad na ito, napakalaki na nito. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon dyan, kung mayroon tayong, gamit tayo ng, dali lang. Gamit tayo ng liha. Itong ating naputol na guma, atin lamang itong lilihaan. Yan, lilihaan lamang natin ito hanggang sa matanggal itong madulas. Pag matanggal na yung madulas niyan, pati naman itong butas, halimbawa ito may butas, atin din ito siyang lilihaan. Halimbawa ito yung interior natin na butas. Yung may butas, atin lilihaan din. Yan, lilinisin yun hanggang sa matanggal yung madulas-dulas. So pag wala na, itong dalawa na ito, parehas lagyan natin siya ng tawag nito, yung rugby. Babasahin natin ng rugby ito, walang lumay butas na yan. Basahin natin ng rugby, lagyan natin sa pandikit, kalat natin dyan. Tapos pati ito siya, lagyan din natin ito ng rugby. Yan. Tapos parehas napatuyuin natin sila. Kapag natuyo na siya, saka natin siya ididikit. So ngayon, halimbawa natin ang napatuyo, tuyong-tuyo na. Ayan, tuyong-tuyo na siya. Ay saka natin siya saka natin siya itapal diyan. Pagkatapos matapal, lagyan natin ng itong ating kahoy na pang-ipit. Natin diyan. Kahit saan, kahit dito, isang tungtungan lang ito ng flower bush. Ginawa ko siyang, dito ko siya gagawin para kahit sa loob ng bahay lang mismo. Ito sa loob ng bahay ko, may pintuan ko ito. Dito tayo magagawa ngayon. Una, itong interior, tapos dikit natin ito. Pag nadikit na natin yan, saka natin ilagay itong ating kahoy na pang-ipit. Para dito natin ngayon iipitin siya sa ating clamp o siklam natin. So napakahalaga nitong siklam na para hindi kahit wala na natin, hindi natin lagyan sa dito ng bakal para naka-steady siya, nakaupong ganyan.
Kahit pagkatapos natin ito gamitin, kahit iligpit natin, lagay natin sa gilid-gilid, pwede na siya. Kaya ito, sinishare ko ito para magkaroon tayo ng mga gamit-gamit sa bahay na pwede natin mapakinabangan pag kinakailangan. Ito ngayon, ito ang kahalagahan ng may siklam ka para hindi ka nagagamit ng puwersa. Ngayon, ayan o, posisyon na, atin na siyang hihigpitan. Kaya nakaposisyon na, na siya dyan. Higpitan na natin siya. Yan siya. Yan. Pihitin lang natin ito. Yan. Yan. Pihitin lamang natin. Ang ating ginawang patungan ito, bangkito ito. Tungtungan ng bulaklak. So, dito ko lang siya ginawa. So, ibig sabihin, pagka meron tayong C-clamp, kahit nagko-computer ka doon sa mesa ng computer mo, pwede mo siyang i-bulkhead itong ating ating nasirang o nabutas na tawag nito yung gulong ng ating bisikleta. Ito sa mga bisikleta lamang ito ha. Sa mga may bisikletang walang mapuntahan siya. So kailangan maganda tayo ng ganito. Bibili lang tayo nito sa Shopee. Marami sa Shopee ito. Kahit mga 6 inches hanggang 10 inches, malaki na yon. Yung sa isa ko, 10 inches ito, 6 inches ito, para lang ito dito. Yan, sa halimbawa, sa bahay-bahay, sa loob ng bahay ko lang, pahinga-pahinga, tapos magbubulkit. So, ito na, ang aking ginagawa. Ayan. Ayan o. Natin. Pangkito lang yan ang ginagamit ko. Kaipit na. So, pwede na. Maya-maya, mga 30 minutos, 1 oras ba gusto mo, pag nakaipit na yung ganong katagal, kapit na yan. So, ngayon, pag natapos yan, pwede natin kabit sa bisikleta at atin na siyang mahanginan, mapatakbo. So, kailangan din meron tayong bomba sa bahay. Ako, may bomba rin ako. So, meron din akong bombang pang alis na yung maliit lang, yung ganyang yung pambisikletang maliit lang. Bit, kumbaga nasa likod lang natin, siksik kapag tayo ay magbibiyahe ng medyo malayo-layo. Bibiyahe tayo ng mga 50 kilometers, 60 kilometers, 70 kilometers. Yun, meron tayong daladalang mga pang-bulkhead na mga kagamitan. So, itong aking ibinabahagi nawa, ito'y makukunan ng maraming aral sa mga katulad kong nagbibisikleta parati. Maliit lamang ito na diskarte sa ating buhay, pero mapakinabangan ito ng marami ng mga nangangailangan. Dahil kaya ko lang ito binahagi dahil nga doon sa isang subscriber natin na nag-share din siya na kanyang ginagamit nga bato. So kung walang batong malaki, wala kang maghagilap na mabigat na mga bagay sa iyong bahay, sa iyong paligid, hindi kailangan meron ka nito. Itong siklam kasi, pagka naipit na ito ng paganyan, ay mas higit pa ito ng mas mabigat sa batong nagkahalaga ng bumibigat ng 10 kilos. Kasi ito, pag gusto mong ipitin talaga ng todo, nasa iyo lang yun. Gusto mong ipitin ng husto, pahigpitan mo lang yung pagkapihit. So, nasa iyo yun kung gaano ka sikip, gaano kahigpit yung iyong gagawin. So, mahalaga ito. Kaya ko ito binabahagi sa mga kapwa ko, mga kapadya ko, para sila magkaroon sila ng alternatibo sa bahay, mga ganito. Para hindi natatakbo kung saan-saan pa, para maghagilap ng mapabulkitan ng ating mga butas na mga gulong na bisikleta. Kahit malaking butas ito, kahit na kasinlaki pa ng 5 sentimo, o yung pera nating maliit, kahit kasing laki pa rin, kahit pumasok pa yung bulpin sa butas, at laki-lakihan mo rin lang ang tapal mo na guma, pagkatapos lawak-lawakan mo rin yung pagdiliha, para pag nilagyan ng liha magkabila at idinikit natin at inipit natin dito sa C-clamp, napakatibay mga kapadyak. Eksperyensyado na ako niyan, at meron na akong isang kaibigan na nagbibisikleta, na nagdadrive ng bisikleta, yung bang dipadyak na pasayruan.
So, ganun din ang kanilang ginagawa. Nagpapalit pa sila ng pito. So, gamit lamang ganitong mga pamamaraan lamang. Tumatagal naman talaga. So, ito yung napakahalaga na nakakatipid tayo ng husto sa budget araw-araw natin pangangailangan. So, malaking tulong ito mga kapadyak. Nawa ito inyong magustuhan at para sa mga nanonood o tumatangkilik sa aking mga pagtuturo, pagbabahagi, ay naway inyo itong magustuhan. At sa mga baguhan pa sa aking channel, paki-subscribe, share, and like lang mga kapadyak para dami tayong magkakahibayan sa Facebook o sa YouTube. Sa inyo muli, maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga binabahaging talento na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na sa kataas-taasan ng mga langit.